Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagpapaliwanag na ng LTO at LTFRB ang 2 jeepney driver sa Caloocan na viral ngayon dahil naggitgitan sa makipot na daan. Hindi lang makakasuhan, posible rin silang mawalan ng lisensya dahil sa banggaan habang may mga sakay na pasahero. Ang nahulikam na away kalsada, nag-ugat umano sa pang-overtake. Tunghayan sa pagtutok ni Joseph Morong. Mahigit 8 milyong views na sa Facebook ang video na ito kung saan makikita ang tila hamunan at gitgitan ng 2 jeep na ito sa isang masikip na daan. Ang jeep sa kanan naunang umabante. Tila nainis ang jeep sa kanan kaya binunggo ng jeep sa kanan ang jeep sa kanyang unahan. Yan ay kahit kapwa sila maraming sakay na pasahero nung mga oras na yun. Ang mga pasahero nagmamadaling bumaba. Ang isa may dala pang bata. At kahit nakabante na ang jeep sa harapan niya, ay hinabol pa ito ng nasa likod niya. Matanggal ang lisensya! Hinayaan niya itong umabante ulit at umisa pa. Nangyari ang gitgitang yan sa Borugo Street sa Camarin, Caloocan pasado alas 10 kagabi. Nakarating na sa Pulis Caloocan ang pangyayari at nagkaharap na rin ang 2 driver. Batay sa investigasyon, nagkadikit ang 2 jeep sa makipot na bahagi ng Borugo Street dahil may truck sa gilid ito. Nang pwede nang umabante, Pilit na unahan ito, mag-overtake itong si Vehicle 2 na nangyari, nasagi niya yung likuran at nabasag yung ilaw sa harapan. 4 na beses pa raw na binunggo ng jeep sa kaliwa ang jeep sa kanan. Dagdag pa ng pulisya, hindi na raw kita sa video pero na makabante na ang 2, gumanti raw ang jeep sa kanan at binangga rin ang jeep sa kaliwa. Pagdating po doon sa parting gas station, 12 gas station, doon po binunggo naman ito ni Vehicle 1, si Vehicle 2. Ayon sa pulisya, kung yung mga sakay na mga pasahero ng 2 jeep ay gustong magreklamo, ay maaari silang pumunta sa istasyon ng pulisya para magsampa ng reklamo. Maaaring sampahan ng reklamang reckless imprudence resulting in damage to property o physical injuries ang mga jeepney driver. Kailangan po may complainant po. Naglabas na rin ng show cause order ang parehong Land Transportation Office o LTO at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa parehong jeepney driver. Ang LTO pinagpapaliwanag ang may-ari ng mga sasakyan kung bakit hindi sila dapat kasuhan ng reklamong pag-hire ng mga reckless na driver. At ang mga driver naman maaaring kasuhan ng reckless driving at obstruction of traffic. Posible ring masuspinde o ma-revoke ang kanilang mga lisensya. Pinaharap ng LTO at LTFRB ang 2 sa pagdinig sa susunod na linggo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hindi epekto ng bagyong Julian pero malabuhawi o super bagyo ang hangin at ulan na nanalasa sa ilang lugar sa Pampanga. Wasak ang ilang bahay at may nawalan ng bubong. Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Ang lakas! Para bang super typhoon ang tumama sa Clark, Pampanga, mag-aalas 5 kahapon. Halata nagulat din ang kumukuha ng video sa lakas ng hangin na nakuhang liparin ang bubong ng isang bahay at mabuhat ang isang puno. Malakas din ang buhos ng ulan. Tinatagyan kami dolebyo! Ay, Diyos ko! Ako ko punya na! Ramdam ang matinding takot sa tinig sa bidyong kuha alas 6:30 sa barangay Kandating, Arayat, Pampanga. Maririnig din ang pagyak na isang bata. Wala nang bubong ang bahay ni Maria Teresa Pineda habang patuloy na bumubuhos sa malakas na ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin. Dumating na po yung hangin tsaka ulan. Dali-dali po kami pumasok po dito sa loob. Pagkatapos nun pagkapasok po namin sa loob, bigla pong umano na po itong bubong namin. Umangat. Natuklap na po. Sa isa pang video, makikita rin ang tindi ng hagupit ng ulan at hangin. Sa ulat ng barangay, nasa 20 bahay ang nakapektuhan, pero 2 ang labis na napuruhan. Wala ka namang weather system na umiiral sa Pampanga kahapon at malayo rin ang bagyong Julian sa Central Luzon. Ang nangyari daw ay sa Pag-asa,
severe thunderstorm. Kung nangyayari po yung ganitong klase ng thunderstorm, yung malalakas o severe thunderstorm po natin na tinatawag, kapag sobrang init po ng panahon natin, so nag-build up po yung mga clouds po natin. So kapag ganun po ay sa hapon po niya usually binabagsak yung malalakas na buhos po ng mga pag-ulan. At kapag may thunderstorm nga po tayo, may kasama rin po itong malakas na bugso ng hangin. Tugma ito sa kwento ni Maria Teresa sa nagilagay ng panahon maghapon kahapon sa lugar nila. Nung umaga mainit. Pagkatapos po nung mga bandang mga bandang alas 4, alas 5, parang dumidilim na po siya. Dumidilim na po siya banda dito sa may bundok. Bago tumama si Buhawi, umulan ba? Kasabay po yung hangin tsaka ulan. Ang ganitong malalakas na thunderstorm, posibleng maulit pa ayon sa Pag-asa, lalo't nasa transition o pagpapalit ng panahon mula sa habagat patungong amihan. At ang kasalukuyang iiral kapag ganito, ang easterlies o mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko na may mas mataas na posibilidad na lumikha ng mga thunderstorm. Iba-iba rin po yung klase po ng thunderstorm natin. So minsan po mga moderate to heavy, minsan po talaga nag-i-intense at may times din po nagto-torrential po yung thunderstorm po natin. So ibig sabihin po nun yung mga kaulapan po natin is malalaki po siya or matataas yung mga kaulapan na kung saan ay malalakas po yung dala nito na mga pag-ulan tapos mga bugso ng hangin. Sa huling 3 araw ng Setyembre, ulan din ng ilang lalawigan sa Northern Luzon. Dahil sa bagyong Julian at sa Oktubre naman, asahan daw hanggang 3 bagyong papasok sa Philippine Area of Responsibility. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nagain ng not guilty plea si Alice Go kaugnay ng kaso niyang qualified human trafficking sa korte sa Pasig. Pinag-aaralan din ang kampo niyang magpalipat muli ng kustudiya kasunod ng pagsasalita ni Go sa executive session. Nakatutok si June Federasyon. Sa pamamagitan ng video conferencing mula sa Pasig City Jail Female Dormitory ay dumalo si Alice Go sa arraignment ng kanyang kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC Branch 167. Mama pleaded not guilty to the crime alleged. She is firm na not guilty po siya dito sa crime na pinaparatang sa kanya. Ang kasong yan ay bunsod ng pagkakaugnay ni Go sa niraid na pogo sa kanyang bayan sa Bambantarlac, kung saan na-rescue ang daan-daang pogo workers na umano'y sapilitang isinabak sa mga cyber scam. Naglista na rin ang mga saksi sa pre-trial conference. Sa October 1 ang susunod na hearing. Pinag-aaralan na rin ng legal team ng dating mayor ng Bambantarlac kung saan-saan pwedeng ilipat si Go para mapangalagaan nila ang kanyang seguridad. Kasunod yan ang pagsasalita sa executive session kasama ang mga senador. Pero habang nasa Pasig City Jail, ay nakakapag-adjust na umano si Go mula ng malipat mula sa PNP Custodial Center. May order sa kanya para madala siya sa hospital for some check-up pa rin sa lungs. Si ma'am kasi, as we know, madali siyang maka-adapt. Pero sa comfort, parang syempre, malaking adjustment talaga sa kanya to. Hindi naman natuloy ang arraignment sa kapwa-akusado ni Go na si Walter Wong Long. Hiniling kasi ng kanyang abogado na suspindihin ito. Hindi kasi umano dumaan sa preliminary investigation si Long, pero isinama sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC Branch 167. You are not a respondent in a case, pero finailan ka ng information o kaso sa korte. So na-violate na yung right niya to due process. Ipinagutos ng korte na isalang si Long sa preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pansamantalang pinalaya sa kulungan ang PBA player na si John Amores at kanyang kapatid na nasangkot sa pamamaril sa Laguna. Nakatutok si Mark Salazar. Isang araw pagkatapos sumuko sa pulisya at inquest ang PBA player na si John Amores at kanyang kapatid. Kasunod ng nahulikam na pamamaril na kinasangkutan umano nila sa Lumban, Laguna, na nag-ugat sa away basketball sa isang barangay. Pansamantalang nakalaya ang magkapatid na Amores simula ngayong araw. Nagpiyansa sila matapos ibaba ang isinampang kaso sa kanila sa attempted homicide mula sa naunang attempted murder. Binaba po yung ating final kahapon na attempted murder, binaba po siya sa attempted homicide with the recommended bail for John Anthony na 24,000 at recommended bail po para sa kanyang kapatid na si John Red ay 10,000 pesos. Yung po ang appreciation ng Fiscal's Office. Sa kabila niya, nananatili umanong malakas na ebidensya ang kuha ng CCTV at mismong mga salaysay ng biktima at nakasaksi.
May na-recover din sa crime scene na iba't ibang uri ng bala ng baril. Nagnegatibo naman si John Amores sa isinagawang paraffin test. Pero ayon sa pulisya, hindi naman po ito nagpapatunay na hindi siya nagpaputok ng baril. Yun nga po, dahil may iba-ibang factors itong kung bakit hindi nakuha, walang presence na gunpowder nitrate yung kamay. wala pa ring pahayag hanggang ngayon ng magkapatid na dumiretso sa sasakyang sumundo sa kanila pagkatapos maproseso ang kanilang piyansa. Nakatakda ang arraignment at pre-trial ng kaso sa December 4. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa ikalawang sunod na pagkakataon, tagumpay at mapayapang naikasa ang rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, naihatid sa mga tauhan ng BRP Sierra Madre ang mga kailangan nilang supply katuwang ang Philippine Coast Guard. Nakapag-troop rotation din o napalitan ang mga bantay na sundalo na nakadestino roon. Ayon sa AFP, bagamat 8 Chinese vessel ang namataan sa lugar, hindi naman sila naging banta sa RORE mission. Pero sabi ng tagapagsalita ng China Coast Guard na isagawa ang RORE mission sa ilalim umano ng kanilang supervision alinsunod sa temporary arrangement sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Hininga namin ng pahayag ang AFP kaugnay nito pero inulit lamang nila na may 8 Chinese vessel silang na-monitor sa lugar pero wala namang banta sa misyon. Mananatili daw silang alisto at handang tumugon sa mga hamon ng pangangalaga sa mga tauhan at operasyon ng AFP. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang National Maritime Council sa sinabi ng China pero wala pa itong tugon. Bago nito'y payapa rin ang huling resupply mission noong July 27. Hindi tulad noong June 17 kung kailan nagkagirian at nasugatan pa ang isang tauhan ng Philippine Navy sa pag-atake ng China Coast Guard. Milyong-milyong pisong halaga ng mga karne, seafood, pati palaka ang nakumpiska ng NBI sa isang pasilidad sa Bulacan. Nakarehistro yan bilang gawaan ng yelo pero mga smuggled na produkto umano ang nakaimbak. Nakatutok si Oscar Oida. Sa bisa ng search warrant, sinalakay ng NBI ang cold storage facility na ito sa Marilao, Bulacan, mag-aalas 11 kagabi. Kinatok nila ang pinto pero walang tao. Ginamitan din ito ng battering ram pero di umubra. Kaya inakyat ng mga ahente ang ikalawang palapag at binasag ang isang bintana. Sa loob, tumambad ang iba't ibang frozen meat products tulad ng baka, kalapati, Peking duck at iba pa. May frozen seafoods at exotic food na palaka. Ayon sa NBI, registered ang naturang storage bilang gawaan ng yelo at hindi imbakan ng anumang food product. Nabisto ang modus sa isinasagawang cyber patrolling. Meron kaming na-intercept na communication. Tino-offer ito sa mga intended clientele sa kanilang secret channel. Doon nangyayari ang transaksyon. Aabot umano sa 200 milyong piso ang halaga ng mga nasabat na produkto. Hinihinalang di rin nagbabayad ng tamang buwis ang imbakan. Ang nalulugi dito ng ating pamahalaan ay umaabot sa 120 million in taxes. Bukod pa ang posibleng peligro sa kalusugan ng mamamayan, lalo't di ito dumaan sa pagsusuri. Pwede po may sakit na dala. So particularly yung sa mga poultry products, yung bird flu na tinatawag, pwede tamaan yung tao. So pangalawa, ito mayroon din dito yung mga beef. So foot and mouth disease. Bagamat walang inabutang tao, tukoy na ng NBI ang incorporators nito na 2 Pinoy at isang Chinese national. Kakasuhan sila ng agricultural smuggling. They will be subpoenaed and we will file cases and if evidence warrant, I'm sure warrant of arrest shall be issued against them. Dahil na-issuean ito ng warrant bago na isabatas ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, iba pang parusang ipapataw sa kanila kung matatalo sa kaso. Doon sa bagong batas ay mas malaki, reclusion perpetua and a fine of times
10 yata o times 5 nung amount. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. 4 na taon matapos tambangan, may nagturo na sa nagpapatay umano kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Pinangalanan sa Kamara si NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na inutusan umano ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Nakatutok si Maki Pulido. July 2020 pa nang patayin si retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga habang traffic sa Mandaluyong. Nakuha na naman ng CCTV ang pagtabi sa kanyang sasakyan ng isang nakamotorsiklo at ilang beses na pagbaril sa kanya. May binuo pang Special Task Group ang PNP at nag-alok pa ng reward ang mga mista ni Barayuga sa PMA Class 1983 pero walang nangyari sa investigasyon. Pero kanina, humarap si Police Colonel Santi Fuentes Mendoza ng PNP Drug Enforcement Group sa Quadcom ng Kamara. At itinuro si ngayon NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na siyang nag-utos ng pamamaslang. Sabi umano ni Leonardo na nooy opisyal ng PNP, iniutos ito ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Sangkot umano kasi si Barayuga sa iligal na droga. Matapos matanggap ang impormasyon, sinabi ko kay Sir Leonardo na dahil isang opisyal ng gobyerno ang target, mahalaga na magsagawa ako ng sarili kong verifikasyon. Ngunit sinabi niya na hindi na kinakailangan dahil ang utos ay mula kay GM Garma, dating Colonel Royina Garma, na may personal na kaalaman tungkol sa mga iligal na aktibidad ng droga ni Wesley Barayuga. February 2020 pa umano siya unang nilapitan ni Leonardo, pero pinalipas muna ang mga COVID pandemic restrictions bago ito muling nag-follow up. July 30, 2020 nang tawagan siya muli ni Leonardo para sabihing nasa opisina ng PCSO ang target na si Barayuga. Nadala niya sa akin ang larawan ni Wesley Barayuga habang ito ay nasa conference meeting sa loob ng PCSO. Pinadala sa kanya ni Ma'am Garma. Nag-issue na si Ma'am Garma ng isang service vehicle para gamitin ni Wesley Barayuga at binigay sa akin ang description at plate number ng sasakyan. Ipinasa ko ang lahat ng impormasyong ito kay Nelson Mariano. Si Nelson Mariano ang dating police corporal na kinontak ni Mendoza na siya namang naghanap sa hitman na nagngangalang Loloy. Sinabi pa umano ni Leonardo na isang tox ang magbibigay ng dagdag impormasyon tungkol sa target. Ang nasabing tox ayon kay Police Colonel Leonardo ay isang bata ni Ma'am Garma mula sa CIDG. Matapos makatanggap ng tawag mula kay Tox, sinabi ko sa kanya, mag-coordinate siya sa aking middleman na si Nelson Mariano, na siyang magbibigay ng impormasyon sa designated hitman. Nang mapatay na si Barayuga, binayaran umano ni Leonardo si Mariano ng 300,000 pesos. 40,000 pesos ang parte umano dito ni Colonel Mendoza. Sabi ni Surigao Congressman Johnny Pimentel, bago patayin si Barayuga, may isisiwalat itong katiwalian sa PCSO. The motive of the killing of General Barayuga was to stop General Barayuga from testifying against Colonel Garma. Itinanggi ni Garma at Leonardo ang mga akusasyon. Maganda po, wala po kaming conflict. Yes, nag-uusap po kami. Nagulat lang po ako, Mr. Nagulat Chair. lang. I didn't expect it po. So this is the first time you heard na you are being implicated in the death of General Barayuga? Yes, Mr. So Chair. you were never also investigated by any law enforcement agency as far as the death of General Barayuga was concerned? Wala po, Mr. Chair. Hindi po totoo yun, Mr. Hindi totoo. So is there any reason, may galit ba sa'yo si Colonel Mendoza? Nakilala ko po yan. I think isang beses lang kami nag-meet. Isang beses lang. I know that he's an underclass po namin. Underclassman. Pero maliban doon, wala na po akong, hindi ko na po siya So no working kilala. relations with Colonel Mendoza? Wala po, Hindi mo Mr. naging Chair. tao before in your units? Hindi rin po, Mr. Chair. Hindi mo rin utusan to do something legitimate that he didn't do or something? Wala namang reason for him to be mad at you? Lalong hindi ko po siya pwedeng utusan dahil hindi ko nga po siya gaanong kilala. Okay. Alam ko lang underclass po siya. Nagulat nga rin po ako, Mr. Chair. Lagi na lang po ako nasasali. Para kay Pimentel, dapat maisali sa committee report ang rekomendasyong kasuhan ng murder si Garma.
Colonel Eudina Garma has been involved in the different killings all over the country. In fact, Mr. Chair, si Colonel Garma, nung unang pagdinig pa lang natin, involved na po siya doon sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords. Nung si Colonel Garma din ay na-assign doon sa Cebu City, there were 198 killings as recorded and as reported by Mayor Tommy Esmeña. And ngayon po, klarong-klaro po na ang mastermind ng pagpatay kay General Baryoyuga walang iba po kung hindi si Colonel Garma in cooperation, in cahoots with Colonel Leonardo. Lahat yan itinanggi na ni Garma. Bago humarap sa Quadcom si Mendoza ay na-cite in contempt na si Leonardo dahil sa pagsisinungaling umano sa komite kaya idedetine sa Kamara. Bago nito ay na-question na rin si Garma sa pag-appoint ng ilang mga kamag-anak sa PCSO noong namumuno siya roon, kabilang ang anak na itinalagang confidential agent kahit hindi umano qualified. Do you know the qualifications of confidential agent? Yes, Mr. Chair. What there are the must be qualifications trust. of confidential agent? Tell me. Someone you could trust on matters. I will tell you the qualification of a confidential agent. 1, a bachelor's degree in criminal justice. 2, may experience siya. Previous experience in law enforcement. Meron ba siyang experience sa law enforcement? Your daughter? I'm not aware of that. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Nanghihinayang ang Department of Justice sa isa-isang pag-atras sa kaso ng mga kaanak ng mga nawawalang sabongero. Kabilang dyan ang pamilya ng isabong master agent na dinukot sa bahay sa San Pablo, Laguna. Nakatutok si Salima Refran. Ikinalulungkot ng Department of Justice ang pagkaubos ng mga pamilyang humaharap sa korte sa mga kaso ng mga missing sabongero. Nito lang Hunyo, naghain na rin ng affidavit of desistance o pag-atras sa kaso ang mga kaanak ni Ricardo Lasco, ang isabong master agent na nahulikam na dinukot sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Nakakapanghinayang. Ito pang mga kaso na to kung saan may mga testigo, ito pa yung mga umuurong. No? Ito yung mga, kumbaga, naimbestigahan ng mga pulis, naisampay yung kaso, naimbestigahan ng prosecutor, pero pagdating sa husgado or bago pa man makarating sa husgado ay umuurong na, umaatras na. Sa mahigit 30 nawawalang mga sabongero, 2 kaso pa lang ang umaakyat sa korte. Ang mga kasong kidnapping with serious illegal detention at robbery para sa pagdukot kay Lasco na dinidinig sa San Pablo RTC Branch 29 at mga kasong kidnapping at serious illegal detention para sa pagkawala ng 6 na sabongero sa Manila Arena na dinidinig naman sa Manila RTC Branch 41. Lahat ng mga kaanak na mga nawawala sa 2 kasong ito, nagsiatrasa na. Ang sinasabi lang nila is ayaw na namin. No explanations whatsoever. Kahit na anong piga namin at anong pagtatanong namin, I must admit this will have an impact on the result. Sa kaso ni Lasco, dinidinig ang petisyon ng 3 pulis na akusado na makapagpiyansa. Sa kaso ng mga nawala sa Manila Arena, tuloy-tuloy ang pagpipresenta ng prosekusyon ng mga testigo at ebidensya. Ang 6 na security personnel na akusado sa kaso, nakalalaya dahil pinayagan ng korteng magpiyansa. Even if the victims pull out of the case, if they desist, patuloy naming ipipresenta kung ano yung ebidensya na nasa amin. Dahil sa yan ay katungkulan namin. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Maki-update na tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Sir Emil. Mga kapuso, 2 bagyo na po ang minomonitor ngayon sa loob at sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Unahin po natin yung bagyong Julian na nasa loob po ng ating PAR. Ika-6 na bagyo po yan ngayong Setyembre at ika-10 bagyo naman ngayong taong 2024. Dahil po sa bagyong Julian, itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1. Dito po yan sa Babuyan Islands at pati na rin sa eastern portion ng mainland Cagayan. Inaasahan po dito yung mga malakas na hangin
na may kasama rin mga pag-ulan, kaya doble ingat po para sa mga residente. Huling namataan ng sentro ng Bagyong Julian sa layong 425 kilometers. Yan po ay sa silangan ng Basco, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 65 kilometers per hour at yan po 70 kilometers per hour naman yung pagbugso. Yung pong maximum sustained winds po nito nasa 55 kilometers per hour, and then yung paggalaw naman po nito pa southwest sa bilis naman na 20 kilometers per hour. Mga kapuso, naiiba po yung galaw ng Bagyong Julian kumpara po sa mga nakalipas sa bagyong dumaan dito sa ating PAR. Ayon po sa Pag-asa, halos looping o paikot po yung track nito. Pababa po muna yan. So ito po makikita po ninyo pababa, and then mag-U-turn po yan. Saka po magbabago yung direksyon at magiging paakyat naman yung magiging pagkilos nito. Paliwanag po ng Pag-asa, merong mga high pressure area sa paligid po ng PAR na nakakaapekto sa galaw nito nga Bagyong Julian. Meron po dito sa bandang itaas sa may mainland China po yan, at meron ding isa dito sa may West Philippine Sea, kaya po ito hindi po gaano makagalaw kaagad pakanluran, at dahil nga po dun sa high pressure area dito po sa mainland China, hindi rin po yan makagalaw paakyat kaagad. Dahil po magtatagal pa dito sa karagatan, inaasahan lalakas pa ang bagyo sa mga susunod na araw at posible pong maabot pa niyan yung typhoon category. Maaring bumagal din ang pagkilos ito, lalo na po kung paliko na yan, dahil bubuelo po muna ito bago magbago ng direksyon paitaas. At inaasahan po natin, Miyerkules pa ito posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi po magbago yung nakikita po natin na current track o yung movement po ng Bagyong Julian. Pero mga kapuso, pwede pang magkaroon po ng pagbabago sa track nito, kaya patuloy po umantabay sa updates sa mga susunod na araw. Yung bagyo naman sa labas ng Philippine Area of Responsibility, lalo pang lumakas at isa na po yan tropical storm ngayon na may international name na Jebi. Sabi po na Pag-asa, maliit pa rin ang tsansa nitong pumasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Base naman sa datos ng Metro Weather para po sa weekend, concentrated po yung mga pag-ulan. Dito po yan sa Northern Luzon. Makikita po ninyo, ito po yung sirkulasyon ng Bagyong Julian. At inaasahan po natin mahagi po niyan. Ito pong ilang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahan po dito yung mga pag-ulan at meron din po yung kasama ng mga malalakas na hangin. At sabi nga ng Pag-asa, posible po na madagdagan pa yung itataas nila na wind signal sa mga susunod na araw. Inaasahan din po natin may mga pag-ulan sa Bicol Region, dito rin po sa Mimaropa, ilang bahagi po ng Western Visayas, ganoon din po dito sa may Samar and Leyte provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at pati na rin sa may Caraga Region at ganoon din po sa may Soc-Sargen. Mas matinding pag-ulan na po ang inaasahan natin pagsapit ng linggo. Makikita po ninyo dito sa ating rainfall forecast map yung nagkukulay pula, kulay orange. Ibig sabihin po niyan heavy to intense rains. At meron pa nga nagkukulay pink, ibig sabihin po nito torrential o yung pong mga matitindi at halos tuloy-tuloy po ng mga pag-ulan dala nga nitong Bagyong Julian. Kaya po inaabisuhan po natin yung mga kapuso po natin dito sa may Ilocos provinces, Cagayan Valley, ganoon din po dito sa ilang bahagi po ng Cordillera at pati na rin po dito sa ilang bahagi rin ng Central Luzon. Inaasahan po natin makakaranas po ng maulan na panahon pagsapit po ng linggo, lalong-lalo na po pagsapit po yan ng hapon. Inaasahan din po natin may chance rin mga kalat-kalat na pag-ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at pati na rin dito sa ilang bahagi ng Mindanao, lalong-lalo na po sa latter part of the day. So, ibig sabihin po niyan, posible po na mainit o maalinsangan ng panahon sa umaga o tanghali, pero pagsapit po ng hapon o gabi, nandito naman yung chance ng mga pag-ulan. Dulot po yan ng thunderstorms. Gaya po dito sa Metro Manila, posible rin po makaranas tayo ng localized thunderstorms ngayong weekend. Lalong-lalo na nga bandang hapon at gabi. Makikita po ninyo ay may mga pag-ulan po dito at inaasahan po natin na ito po ay posibleng magpatuloy ng 1 hanggang 2 oras, lalong-lalo na kapag po meron tayong thunderstorms. At dala-dala po nito yung malakas sa buhos ng ulan, malakas na hangin at minsan nagkakaroon pa po ng buhawi o kaya naman ay pag-ulan po ng yelo o hailstorm. Samantala mga kapuso, isang bagyo rin po ang nananalasa ngayon sa ilang bahagi ng Amerika. Yan po ang Hurricane Helene na naglandfall bilang Category 4 storm sa Florida. Taglay po nito ang lakas ng hangin na aabot ng mahigit sa 200 kilometers per hour. Ramdam ang malakas na hangin at bugso po ng mga pag-ulan na sinabayan pa po ng mga inaasahan po natin masamang panahon dyan pa rin sa Florida at naglalakihan din po yung alon na naranasan na nagpabaha naman sa ilang kalsada.
Itinuturing ng National Hurricane Center ang Helene na isa sa most powerful hurricanes na tumama sa kasaysayan ng United States. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Sa huling Biyernes, bago ang paghahain ng kandidatura para sa eleksyon 2025, may partidong pumayag na tumakbo ang miyembro nito sa ibang partido. Nadagdagan din ang nag-anunsyo ng senatorial slate. Nakatutok si Von Aquino. Sa bisa na resolusyon na niratipikahan ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban sa kanilang National Assembly ngayong araw, papayagan na muna nila ang kanilang mga miyembro na tumakbo sa ilalim ng ibang partido para sa 2025 elections. Sa ilalim kasi ng kanilang bylaws, ang sinumang party member na gumamit ng Certificate of Nomination ng ibang partido ay otomatikong tinatanggal sa kanilang partido. Matatanda ang isa si PDP laban President Manny Pacquiao sa inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos sa ilalim ng Administration Senatorial Slate. Itong aming National Assembly, required po ito. And then lalo na election time, kailangan may adjustments kaming gagawin. Kasi most likely yung aming Certificate of Nomination ay hindi yun ang i-honor ng COMELEC dahil kumampi ang COMELEC sa isang faction. So meron kaming adjustments na gagawin dito sa assembly namin. Matatandaan noong nakaraang eleksyon, idiniklara ng Commission on Elections ang paksyon na pinangungunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang lehitimong PDP laban. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang apela ng kampo ni Pimentel na baligtarin ang desisyon ng COMELEC. Pag-uusapan pa raw ng partido kung mag-e-endorso sila ng mga kandidato para sa 2025 elections. Inanunsyo naman ng Partido Lakas ng Masa ang kanilang magiging senatorial candidates para sa 2025 elections. Ang mga labor leaders na sina Calio de Guzman at Attorney Renacio Luque Espiritu. Isusulong daw nila ang labor rights, climate justice at economic reforms habang direkta nilang hahamunin ang kapangyarihan ng political dynasties, elitista at oligarko. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Magkasunod na naharang ng Philippine Coast Guard ang isang barko at isang bangka na sangkot umano sa iligal na bentahan ng krudo sa Manila Bay. Tinangka umanong tumakas na barko. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Habang nagpapatrolya bandang alas 11:30 kagabi, naispatan ng Philippine Coast Guard sa Manila Bay ang barkong ito. Bukod sa madilim dahil walang ilaw, kahina-hinala rin umano ang aktibidad nito. Nasa lubong namin sila, wala silang ilaw. So, ang first thing na nakita namin, baka something wrong. Sa unang tingin pa lang, nakitaan na ng paglabag ang vessel na ito kaya nilapitan ng mga nagpapatrolyang tauhan ng Philippine Coast Guard. Dito nga nadiskubre na meron palang naman na krudo ang compartment nito. Nung chinek namin, wala siyang mga dokumento, yung mga crew, walang dokumento pati yung mga kargamento nila. Nagtangka pa umano silang tumakas. They're trying to evade the apprehension. That's why we immediately conduct the operation. Yun, nahuli namin sila. Huli ang 7 sakay nito, kabilang ang kapitan ng barko. Ibili po kami ng krudo. Saan? Sa mga tagbot po. Tagbot. Tapos? Pagtapos namin, alis na lang po kami. Tapos, saan niyo po binabagsak ang mga krudo? Yan po sa Nabotas. Pag-aamin din niya, 2 beses na silang nahuli. Bandang alas 4 naman na madaling araw. Nakita ang bangkang ito sa Manila Bay pa rin. Almost the same modus operandi. Nakita nila na wala ring ilaw, suspicious din yung galaw. Hindi naman siya designed for carrying such kind of cargo. So that's why they was also apprehended by our patrolling Coast Guard. Wala rin umanong mga kaukulang dokumento ang nasabing bangka na may kargaring krudo. Gaano kadami na ikakarga sa bangka mo? Siyam na drum, 8. So yung pinagkuhanan mo, iba sa pinagkuhanan nila? Magkaibang barko? Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung saan kinukuha ng mga nahuling barko at bangka ang mga krudo. Usually ma'am, ship to ship na transfer yan ang ginagawa nila. Dito rin din lang po halos yan paikot sa ganitong klase ng bangka, sa capacity and capability po niya. We assume na within the AOR lang po ng ating Manila Bay.
Sasampahan ng mga kaukulang reklamo ang mga nahuling tauhan ng mga vessel. Pre-departure inspection at master's declaration of safety departure, they violated such memorandum circular. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nakipagsabayan ang ganda ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa global stage. Ang video na yan patikim sa upcoming collaboration ni Marian sa isang Italian-based makeup brand. Si Yanya na ang first Filipina ambassador nito. Nakasama pa niya over dinner ang CEO ng company. At present din ang hubby niyang si Dingdong Dantes. Sa post ni Marian, kita kung gaano sila ka-enjoy sa Milan. Nag-share din siya ng mga funny behind the scenes ng kanyang mga ganap doon. Spotted din ang Dongyan sa very sweet while strolling around. At pag-uwi sa Manila, may sweet welcome home surprise para sa Dongyan ang kanilang kids na sina Zia at Sixto. Binuksan na ang pinakamahabang tulay sa Mindanao na tatawid ng dagat. Paikli nito ang biyahe sa pagitan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Narito ang report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Mula sa dating 2 oras, 7 minuto na lang ang biyahe sa pagitan ng Lanao del Norte at Misamis Occidental kung dadaan sa 3.17 kilometer na tulay na ito na nagkokonekta ng 2 probinsya. Yan ang bagong bukas na Panguil Bay Bridge na siyang pinakamahabang tulay na tumatawid ng dagat sa Mindanao. Dahil may 62-ton capacity, pwede ritong dumaan sa 2 lane nito ang maraming uri ng sasakyan, maliban kung mahigit 30 tonelada ang timbang tulad ng malalaking truck. Ginastusan ito ng mahigit 8 bilyong pisong inutang ng gobyerno sa isang Korean bank at ginamitan ng modern Korean bridge technology. But more than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Mas uunlad po ang ating mga negosyo, agrikultura, edukasyon, turismo, kalusugan, investment opportunities at iba pa. The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of Misamis Noon living peacefully, progressively, and happily. Pinag-aaralan ang posibleng pagtakda ng 60 km per hour speed limit sa tulay. At kung maniningil naman ng toll o hindi, ang Misamis Occidental na makikinabang sa tulay, formal namang idineklarang insurgency-free province. We have succeeded in our campaign to end the decades of conflict in the 60 barangays in your province that were once in the clutches of insurgent movements. Siyempre, happy. Kuan, daghan ang mga abot nga mga ayuda. Wala na may mga kuan sa amuha, wala na may mga kanang bitaw na ay mga pareha sa una nga na ay mga NPA. Zero talaga po ang NPA dito. Naubos natin to the last man yung lahat ng insurgents dito sa Misamis Occidental. Inabutan naman ng tig 10,000 pinansyal na tulong ang 120 dating rebelde sa probinsya. May tulong pinansyal din para sa mga mahihirap doon at sa mga benepisyaryo ng TUPAD program. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Cyril Chavez, nakatutok 24 oras. Pinangalanan sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ang 5 dating police officials na naisumanong imbestigahan ng International Criminal Court kaugnay ng Duterte drug war. Nakatutok live si Mark Salazar. Mark? Mel, sa pagpapatuloy yan ng pagdinig ng Quad Committee dito sa Kamara ay nasala nga yung 2 Filipino lawyers na accredited ng International Criminal Court para tanungin sila kung ano ba yung update naman ng investigasyon ng ICC
tungkol sa umano'y extrajudicial killing at pogo sa nakaraang administrasyon. Si ACT Teacher Representative Franz Castro ang nagtanong sa kanila kung sino maliban kay dating Pangulong Duterte ang kasama sa tingin nila sa listahan ng mga kakasuhan ng prosecution ng ICC. Narito yung parte ng pagtatanong na iyan sa Quad Committee kanina. Most recently, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court identified 5 possible suspects in the investigation in the crimes against humanity in the Philippines. Foremost is former PNP Chief Bato de la Rosa, former PNP Chief Oscar Albayalde, Eliazar Mata, and 2 other names which escape me, Your Honor. Romeo Karamat, yes, Your Honor. The last name is Colonel Edilberto Leonardo. Sorry. So 2 of those who are named as suspects in the document, well, as of now, it's unverified. In fact, the ICC is looking at a variety of actors, even regional, provincial, and city-level directors in charge of coordinating operations on the ground. The working theory of the ICC, as we know it, Your Honor, is that these killings were under the instruction of a group, in particular the Davao Boys or the Davao Group. Halos buong maghapon na sumentro ang investigasyon sa umano'y extrajudicial killing, habang ngayon namang gabi ay nagpapatuloy pa, nakasentro naman sa Pogo ang investigasyon dito sa Quadcom sa Kamara. Kaya nakasalang dito ay maliban kay Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang, na dating economic advisor ng dating Pangulong Duterte, nandito pa rin si Cassandra Ong at si Alice Go. Nagpapatuloy po ang pagdinig. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mga kapuso, sa ika-4 na pagkakataon, national winner sa Best News and Current Affairs Program category ng Asian Academy Creative Awards ang inyong 24 oras. Pang-siyam na pagkilala na ito sa iba't ibang kategorya mula 2018. Ginawaran din ang parangal ngayong taon ang iba pang personalidad at programa na napapanood sa GMA Network. Nakatutok si Ian Cruz. Maulang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Buong pwersa pong nakatutok ang GMA Integrated News. Ang komprehensibong pagtutok ng 24 oras sa barangay Tumay na sinapit ng Kamanava area na nasira ang bahagi sa malawakang pagbahang dulot ng sa sitwasyon sa iba't ibang lugar sa bansa na pinalubog sa baha ng superbagyong Karina at habagat nitong Hulyo, kinilala bilang national winner sa prestihiyosong Asian Academy Creative Awards. Live mula sa GMA Network. Back-to-back win ito ng inyong 24 oras na national winner din noong nakarang taon sa Best News o Current Affairs Program category. importante sa lugar ng kanilang Sa kabuuan, 9 na beses nang nanalo bilang national winner sa iba't ibang kategorya ng Asian Academy Creative Awards ang 24 oras. Naging grand final winner pa tayo noong 2021 para sa bagyong Ulysses coverage. Ibig sabihin, tinalo ng 24 oras ang mga pambato ng Asia Pacific region sa Best News o Current Affairs Program category. Another win din sa GMA Integrated News ang special report ng unang balita na pinsala ng El Nino na panalong Best Documentary Series. Tinalakay nito ang epekto ng matinding init at tagtuyot sa kalusugan, kabuhayan at ekonomiya ng bansa. Sa ika-6 na pagkakataon naman, kinilala ang kapuso mo, Jessica Soho, na national winner sa kategoryang Best Infotainment Program. Inirang din na national winner sa kategoryang Best Documentary ang Reporter's Notebook, upuan ni EPU. Habang Best Lifestyle Program naman ang Biyahe ni Drew. Gusto mo tumigil ako? Gusto mo sumuko ako? Paano si Mama at Papa?
Best Single Drama, Telemovie, Anthology Episode naman ang Sa Puso't Isipan, The Cantillana Family Story Episode ng Magpakailanman. Pinagbibidahan yan ni Alden Richards. National winner sa Best Screenplay category ang Firefly sa panulat ni GMA Public Affairs Senior Assistant Vice President Angeli Atienza. Wagi rin ang hit family drama na Pulang Araw sa Best Promo or Trailer. Best Comedy Program naman ang Pepito Manaloto, Tuloy ang Kwento. At Best Actor/Actress in a Comedy Role si comedy genius Michael V. Si Dingdong Dantes, Best Entertainment Host para sa Family Feud Philippines. At Best Adaptation of an Existing Format ang The Voice Generations. Kinilala namang Best Children's Program ang I Believe, habang Best General Entertainment Program naman ang It's Showtime. Ang Sparkle Star at Running Man Philippines Season 2 Ultimate Runner na si Kokoy De Santos, wagi naman bilang Best Actor in a Leading Role para sa kanyang pagganap sa Your Mother's Son. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok 24 oras. Muli, taus-puso ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang suporta, gayon din sa Asian Academy Creative Awards. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Mga kapuso, 89 days na lang. Pasko na! Ako po si Mel Tiangco. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.